Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Dito po muli tayo sa ating daily words of encouragement ngayong gabi. At tayo po muna ay manalangin bago natin basahin ang ating text. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa pagkakataong ito na makakapag-aral muli kami ng inyong salita. Patawarin niyo rin po kami sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala upang maging walang hadlang, Panginoon, ang inyong salita na papasok po sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay. Kayo po ang mag-bless sa bawat isang nakikinig saan man sila naroroon at naway makakita muli kami ng encouragement mula sa inyong salita. Patawad naman sa kasalanan po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Matthew chapter 6 po tayo. Verse number 24 hanggang 34. The Bible says, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon," sabi niya. Ang mammon po dito ay pera, material na bagay. So you cannot serve God and mammon, sabi ng Biblia. Therefore, verse 25, "I say unto you, take no thought for your life." Huwag mong isipin yung para sa iyong buhay, sabi niya. "What ye shall eat," kung anong kakainin ko. "What ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not," sabi ng Biblia, hindi naman sila nagtatanim, "neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not better than they?" Sabi ng Biblia po dito ng Panginoong Jesucristo po mismo ang nagsasalita. At kung yung mga fowls of the air, yung mga lumilipad dyan, sabi ng Biblia, hindi naman sila nagtatanim at nag-aani. Pero kumakain sila. Bakit? Pinapakain sila ng inyong Heavenly Father. Sabi ng Bible, hindi ba kayo mas better sa kanila? Or hindi ba kayo mas mahalaga sa kanila? Kung yung mga fowls of the air pinapakain ng Diyos, how much more you? Sabi ng Biblia. At and then the Bible says, verse 27, "Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for your raiment?" Bakit mo iisipin ang iyong damit? Sabi ng Biblia. "Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin." Yung mga lilies of the field, di ba? Yung mga lilies diyan, magaganda. Hindi naman sila, wala namang nag-aalaga sa kanila, pero inaalagaan sila ng Diyos. Alright? 29, "And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one that this." Verse 30, "Wherefore if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?" Kung yung mga grass of the field, sabi ng Bible, ay inaalagaan ng Panginoon, dinadamitan niya, iniingatan niya, ay how much more sa inyo, mga tao ng Diyos, di ba? "O ye of little faith." Ang kulang po, yung pananampalataya po natin maliit sa Panginoon. Okay? 31, "Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed." So wag niyong iisipin anong kakainin nyo, anong iinumin nyo, sabi ng Biblia, or ano yung idadamit nyo, because God will provide all those things. This is the basic need: food, meat, at yung raiment, di ba? And verse number 32, "For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things." Sabi ng Biblia, alam na ng iyong heavenly Father na kailangan nyo ito, sabi niya. So, dahil alam ng heavenly Father na kailangan nyo itong mga ito, food, yung iinumin, yung idadamit, alam ng heavenly Father nyo, sabi ng Biblia. So, itong gagawin nyo ngayon, sabi niya, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Yung all po dyan, yung mga binanggit dito sa verse number 31, yung food, yung iinumin, yung clothes, ganun po. Yung mga basic needs po natin, kapatid.
Kaya nga sabi ng Biblia, alam ng Heavenly Father natin yung mga basic needs natin, yung mga pang-araw-araw po natin kailangan sa buhay. Including mga bills, including yung mga, of course, food, clothing, shelter, at yung mga monthly bills natin, trabaho, kalakasan. Alam ng Panginoon yan eh. Sabi ng verse number 32, your Father, Heavenly Father, knoweth that ye have need of all these things. Alam niya eh. Kaya nga dahil alam niya, ibibigay niya yan. Bakit? Kailangan natin yan eh. Siya yung Heavenly Father, tayo ay anak. Meron bang mayaman na ama, papabayaan niya yung kanyang mga anak maghirap? Hindi So kung may kakayanan yung tatay nila, ibibigay niya ang sapat. Baka nga more than pa eh. Oo, sa mga anak niya. How much more our Heavenly Father? Kung yung human father, hindi niya pababayaan yung kanyang mga anak na ibigay yung kanilang pangangailangan ng sobra pa sa hinihingi nila. How much more yung Heavenly Father? 'Di ba? Kung yung ang human father binibigay niya ang lahat sa mga anak niya yung Heavenly Father pa kaya ang magkakaloob sa atin. At alam niya, sabi ng Biblia sa 32, your Heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam niya na kailangan po natin yan. Oho, kaya nga itong gagawin niyo, sabi niya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dalawa po yan Seek ye first the kingdom of God. So, pag siya yung king sa kingdom, natural, tayo pa ay susunod sa rules ng hari. Kung ano ang commandments ng hari, yun ang susundin natin. Di ba? At pag ginawa po natin yan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, yung katuwiran ng Panginoon. Gagawin din po natin yung katuwiran na ginagawa niya at buhay niya. Alright? And the Bible says, all these things shall be added unto you. So, idadagdag na ng Panginoon lahat ng basic needs natin sa buhay. Verse 34, take therefore no thought for your tomorrow, for the morrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, sufficient, sabi ng Biblia. Kaya alam niyo po mga kapatid, sumunod lang po talaga tayo sa ating hari, sa ating Ama. Okay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At isang part po ng kingdom of God ay andyan po ang church. Kung anong bilin ng hari sa kanyang mga servants, na katulad po natin, ang Diyos ang ating hari, the King of Kings and Lord of Lords, susundin lang po natin. Katulad bukas, pag sisimba, first day of the week, di ba? Ay nagwo-worship tayo, dapat po, ay nasa church po tayo, di ba? By the way, dito sa Kandom po, maaga po ang service po natin bukas. Kasi may National Baptist Day celebration po sa Batak ng 1:30 bukas ng hapon. Hahabulin po natin yun dahil yan po ay Republic Act 11897 na rin-recognize ng government po natin at tinaproba ng Kongreso at Senado at napunta sa Malacanang, naglapsin to law, kaya naging Republic Act po yan. And we are celebrating that, kaya pupunta po tayo at aaten. So 7:30 to 8:30 lang po ang service natin bukas dito. And maghatid lang po ako 9 o'clock, babiyahin na po tayo. And dyan na lang po tayo sa kakain sa mga kainan dyan sa daanan, sa vegan siguro. May mga ano naman po dyan mga fast food at iba pa. Okay? So tandaan po natin kapatid, yung pagsisimba po ay part of the kingdom of God na kung saan susundin natin every first day of the week. Sunday po yan Alright? Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Yung Thursday night po kasi prayer meeting natin dito at mahalaga po ang panalangin. Pag nananalangin tayo, ay pinapakita natin na sa Diyos po tayo nagtitiwala para sa ating pamilya at sa ating buhay. Pag hindi ka nananalangin, pinagkakatiwalaan mo ang sarili mo. At pag pinagkatiwalaan mo ang sarili mo, babagsak ka. 'Di ba? Kaya mahalaga po yung prayer meeting, kapatid. Pagsunod po yan sa Kingdom of God. At ganun din po yung Sunday morning, Sunday night.
Kaya bukas po, Sunday morning, dito tayo maaga. Yung Sunday night, doon na lang po tayo sa online sa Batak. Send po natin yung link dito sa GC po natin. Kaya alam nyo po, kapatid, ay hanapin lang po natin, unahin natin, seek you first. Hindi niya sinabing seek you second. Alam nyo, ang nangyayari po madalas, ay last option ng Panginoon eh. Pagka may problema ang tao, alright, susubukan niya muna lahat ng kakayanan niya. Pag wala nang nangyari, saka siya lalapit sa Diyos, mananalangin. Last option ang Panginoon. Alam niyo po, hindi dapat last option ang Diyos eh. Dapat first option po siya lagi. Sa lahat ng ating ginagawa, bago ka mag-decide, bago ka magtrabaho, bago ka pumasok sa school, bago mo gawin lahat ng gagawin mo, manalangin ka muna. First option lagi ang Diyos. Hindi po last option eh. Tingnan niyo po, pag may sakit ang tao, anong unang naiisip? Hospital, doktor, gamot. Hindi Diyos. Sa katunayan po, pag wala siyang pera at gipit siya't nangangailangan, hindi Diyos eh, ang una niya. Sino kayang uutangan kong tao? Hindi Diyos eh. Di ba? Pag may mga kailangan siya, sino kayang lalapitan ko? Hindi dapat, kapatid. Dapat una ang Diyos. Pag may sakit ka, hindi dapat una ang doktor, hospital, or gamot. Diyos muna ang una. Pangalawa na yung hospital, or gamot, or doktor. Pag may pangangailangan ka, Diyos muna. Pangalawa na lang yung mga tao. Diba? So, sa Diyos muna, kapatid. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang tanong, sino ang uunahin mo bukas, linggo? Kung uunahin mo yung may pakain, di ba? May birthday, may pa-beach, may outing, may pakain, may magpapakain. Wala. So, kaya nagkukulang po tayo. Kaya naghihirap po tayo. Bakit? Hindi natin inuuna yung kingdom of God and His righteousness. Sabi ng Bible, maliwanag, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Ano yung all these things? Yung pangangailangan mo. Shall be added unto you. Idadagdag ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo magkukulang. Ano po? Kaya naway, unahin natin ang Panginoon. Bukas, linggo, siya lang ang una. Magdala rin po tayo ng first time visitors. Again, dito po sa Candon, 7:30 to 8:30, one service lang po tayo bukas, one preaching. Pabiyahe po tayo ng Batak sa mga sasama po, na mga nagpalista. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig. Huwag niyo silang pababayaan. I-bless niyo po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. Salamat po. Naway may apply namin ito sa aming pamilya, na madala po namin sila sa inyong kalooban, sa inyong kingdom, paggawa ng righteousness niyo. Patawad Ama sa kasalanang nagawa. In Jesus' name I pray. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po on our next episode of the daily words of encouragement. Ganun din po sa araw ng bukas. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dyan sa Batak City, dyan sa Pangasinan, dito sa Candon of course, sa Saudi, sa Singapore, ganun din po sa Amerika. God bless you po. Ang Panginoon po ang magpala sa bawat isa sa atin.